Natigilan ka na ba sa pag-iisip na minsan isa lang ang saloobin, isa lang na naghihiwalay sa kung sino tayo sa kung sino tayo? Si Rodrigo, isang ordinaryong chambermaid, isa sa mga hindi napapansin sa mga pasilyo ng mga luxury hotel, ay hinding-hindi akalain na ang pagsagot sa isang simpleng tawag sa telepono ay lubos na magpapabago sa kanyang kwento. Ngayon, kung sasabihin ko sa iyo na ang tawag na ito ay nasa German at ang taong nakakita ng lahat ng ito ay isa sa pinakamakapangyarihang kababaihan sa industriya ng hotel sa mundo, mararamdaman mo na may paparating na turnaround, di ba? Ang totoong kwentong ito ay parang isang script ng pelikula, ngunit ito ay may higit na kinalaman sa iyong buhay kaysa sa iniisip mo. Ilang beses mo bang isinantabi ang isang kasanayan dahil naisip mong walang pakialam? Ilang pinto na ba ang iniwasan mong kumatok dahil sa takot na magmukhang masyadong matapang? Kabaligtaran ang ginawa ni Rodrigo. Ipinakita niya ang kanyang tapang sa isang hindi malamang na sandali. At ang resulta ay isang promosyon na nagdala sa kanya mula sa kalabuan hanggang sa executive elite ng Berlin. Sa buong tekstong ito, susundin natin ang mga hakbang nitong nakakahikayat at puno ng pag-aaral na paglalakbay. Humanda upang matuklasan kung paano ang katatasan sa mga wika, ang lakas ng kababaang loob at ang lakas ng loob na harapin ang nakaraan ay maaaring ganap na baguhin ang kasalukuyan. At sino ang nakakaalam, maaari mong makita ang iyong sariling mga pagkakataon gamit ang mga bagong mata. Nandoon si Rodrigo, gaya ng ginagawa niya araw-araw, tinatapos ang paglilinis ng isa pang silid ng hotel. Kasama ang microfiber na tela sa kanyang bulsa at ang kanyang hindi nagkakamali na uniforme. Walang indikasyon na mag-iiba ang Martes hanggang sa tumunog ang landline sa kwarto. Curious and probably on impulse, sinagot niya ito. Sa kabilang dulo, isang boses ang nagsalita sa German. Para sa karamihan ng mga tao, ang ibig sabihin nito ay paumanhin. Hindi ko naintindihan, ngunit para kay Rodrigo, ito na ang kanyang sandali upang sumikat. In impeccable German, natural siyang sumagot. Ang hindi niya alam ay nasa likuran niya pala si Camila Nogueira, ang may-ari ng resort. Isipin ang eksena, ang babaeng nagpapatakbo ng isang internasyonal na hotel chain ay nasaksihan ng isang chambermaid na nagsasalita ng may kumpiyansa sa isang wikang banyaga na bihirang inaasahan sa kontekstong iyon. Nagulat siya hindi lamang sa wika kundi sa kilos nito. Si Rodrigo ay hindi nauutal, hindi nagatubili at nagpakita ng kakayahan ng hindi nagtaas ng boses. Iyan, aking kaibigan, ay ang uri ng pagkakataon na hindi mo hinihingi. Sinunggaban mo. At hinawakan niya ito nang nakabuka ang magkabilang tenga at matalas ang dila sa German. Siyempre walang sinabi si Camila noon, ngunit nakakabingi ang kanyang pananahimik. Makalipas ang ilang minuto, tinawag si Rodrigo sa management ng hotel. Naramdaman mo na ba ang mga paru-paro sa iyong tiyan nang hindi mo alam kung ito ay nagmumula sa isang promosyon o isang dismissal? Well, ginawa din niya. Ang daan patungo sa penthouse ay mahaba, pawisan, puno ng mga pagpapalagay. Ngunit ang binhi ay naitanim na. Isang makapangyarihang babae ang nakakita ng isang nakatagong talento at naintriga. At doon na nagsimula ang magic. Sa opisina ng Pangulo, iba ang kapaligiran. Si Camila Nogueira sa kanyang analytical na titig at ang saloobin ng isang taong nagpapasya sa kapalaran ng $1 milyon na mga negosyo na may panulat ay tumingin kay Rodrigo na parang nakakita siya ng isang bagay na bihirang. At siya ay direkta. Gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Si Rodrigo, medyo nag-aalangan, ay nagpahayag na siya ay may degree sa International Relations at nagsasalita ng 4 na wika, Portuguese, English, Spanish at German. Ngunit bakit, kung gayon, naroon siya bilang isang valet? Sumagot siya ng may disarming katapatan dahil kailangan niyang magtrabaho dahil walang nakinig sa kanya noon. Ang kanyang kababaang loob
ay isang hindi inaasahang pag-aari. Hindi nag-aksaya ng oras. Binuksan ni Camila ang isang folder at binigyan ng kontrata si Rodrigo. Hindi ito basta-bastang trabaho. Gusto niya siya bilang kanyang personal executive assistant. Patutunguhan? Berlin. Pagkakataon? Malaki. 5 beses na mas mataas ang sweldo, binayaran ng pabahay, internasyonal na sigurong pangkalusugan, pagbabahagi ng kita. At higit sa lahat, makita, marinig, maging bahagi ng isang bagay na malaki. Huminga ng malalim si Rodrigo. Ito ang lahat ng bagay na lagi niyang pinapangarap, ngunit hindi kailanman nangahas na hilingin. Tinanggap niya sa isang matatag na boses, kahit na hindi alam na ito na ang simula ng pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Maraming tao ang nag-iisip na ang mga pagbabago sa buhay ay dumarating ng dahan-dahan, unti-unti. Minsan, ginagawa nila. Ngunit sa ibang pagkakataon, dumarating ang mga ito na parang bagyo na nagkukunwaring panukala. Ano ang naging kakaiba kay Rodrigo? Hindi lang ang German niya o ang hidden resume niya. Ang lakas ng loob niya na manatiling totoo kahit na sa hindi nakikitang posisyon. At nang dumating ang pagkakataon, handa na siya. Ito ay isang makapangyarihang aral. Laging maging handa. Ang mga pagkakataon ay hindi nagpapadala ng mga babala. Dumarating lamang sila. Ang Berlin ay hindi lamang isang bagong address para kay Rodrigo. Ito ang setting para sa muling pagsilang. Dumating siya na may dalang backpack, isang simpleng jacket at ang lamig ng isang tao simula sa simula. Ang lungsod ay natatakpan ng niyebe at kawalan ng katiyakan, ngunit pamilyar na si Rodrigo sa lupain ng pagtagumpayan ng mga hadlang. Sa hotel na itinatayo, hindi siya naghintay ng mga order. Nasangkot siya, nagbigay ng kanyang opinyon, nagsalin ng mga dokumento at namagitan sa mga salungatan sa pagitan ng mga koponan ng Brazil at German. Nagpakita siya ng disiplina at empatiya sa kanyang trabaho. At muli, nagulat siya sa lahat. Napagtanto ni Camila na ngayon ay mas malapit nang nakikita si Rodrigo na siya ay kumuha ng higit pa sa isang executive assistant. Mayroon siyang kumpletong profesional sa kanyang tabi, isang taong may inisyatiba, pananaw at kakayahang magkonekta ng mga kultura. Naging panloob na sanggunian si Rodrigo. Siya ay iginagalang ng lahat, hindi dahil sa kanyang mga titulo, kundi dahil sa makatao at matatag na paraan ng pakikitungo niya sa lahat, mula sa janitor hanggang sa diplomat. Iyon sa kanyang sarili ay bihira, pero sa ibang bansa may ibang kultura, ito ay halos revolusyonaryo. Ang hindi alam ng maraming tao ay ang tagumpay ni Rodrigo ay pinalakas ng mga gabing walang tulog, mapaghamong pagpupulong at isang nakaraan na hanggang ngayon ay mabigat pa rin sa kanyang mga balikat. Inihagis niya ang kanyang sarili sa kanyang trabaho na para bang alam niyang kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili ng doble at nagtagumpay siya. Ang Berlin ay naging higit pa sa isang profesional na destinasyon. Ito ay naging isang nasakop na teritoryo. Gayunpaman, gaano man kalaki ang kanyang karera, alam ng puso ni Rodrigo na ang mga pinakamalaking laban ay darating pa. At hindi sila nanggaling sa negosyo. Sa paglipas ng panahon, ang mga pag-uusap ni Rodrigo at Camila ay hindi na naging tungkol lang sa mga spreadsheet at layunin. Ito ay sa likod ng mga eksena ng mga pagpupulong sa improvised na opisina sa ikapitong palapag na sila ay talagang nagpakita ng kanilang sarili. Ikinuwento sa amin ni Rodrigo ang kanyang mahirap na pagkabata sa labas ng Recife tungkol sa kanyang ina na nagtrabaho bilang isang tagapaglinis para makapag-aral siya. Si Camila ay matamang nakikinig, madalas na may luha sa kanyang mga mata at ibinahagi rin ang kanyang mga sugat, tulad ng ama na sinubukang tanggalin siya sa pamamahala ng kumpanya dahil naniniwala siya na ang mga babae ay masyadong nadala ng emosyon. Doon, sa pagitan ng mga kumpiyansa, pagtawa at katahimikan na nagsabi ng higit sa mga salita,
May isang bagay na isinilang na lampas sa propesyonal na paggalang. Ito ay pagkakakilanlan. Magkaiba ang mga galos ng dalawa, ngunit alam na alam nila kung ano ang pakiramdam na lumaban sa mga istatistika, harapin ang kawalan ng tiwala at kailangang patunayan ang kanilang sarili sa lahat ng oras. Ang paghanga ay nauwi sa pagmamahal at ang pagmamahal ay naging pag-ibig nang walang fanfare, walang clichés. Ito ay isa sa mga bono na binuo ng dahan-dahan ng may paggalang at presensya. Napagtanto ni Rodrigo na higit pa sa isang posisyon, nakakuha siya ng lugar sa puso ng isang taong alam kung ano ang ibig sabihin ng pagiging siraan. Nakita naman ni Camila kay Rodrigo hindi lamang ang kagalingan, kundi isang pambihirang lakas ng pagkatao. At sa pagsasama-sama ng mga kwento kung ano ang istruktura ng hotel ay naging isang tahanan, ano ang isang koponan ay naging isang kasosyo sa buhay. Ngunit kapag ang puso ay nagbukas, ang nakaraan ay nakakahanap din ng mga puwang upang bumalik. Maayos naman ang takbo ng lahat hanggang sa kumatok sa pinto ang nakaraan na may banayad na suntok sa tiyan. Nakatanggap si Rodrigo ng isang misteryosong email sa madaling araw habang tinatapos niya ang isang ulat. Ang nagpadala, Douglas Rocha, isang pangalan na iniwasan niya kahit isipin. Magkasama bilang mga bata, magkasalungat ang landas nila. Ibinaon ni Rodrigo ang sarili sa mga libro, si Douglas sa krimen. Sa email, may isang lumang video na nagpapakita kay Rodrigo, bata pa, na tumutulong na itago ang isang kahina-hinalang backpack. Hindi mahalaga ang nilalaman, mahalaga ang konteksto. Sapat na itong bala para sirain ang kanyang reputasyon. Hindi nagpatalo si Douglas sa paligid ng bush. Gusto niya ng maliit na lugar sa bagong buhay ng karangyaan. Puro blackmail yon. Paralisado si Rodrigo. Naisip niyang itago ang lahat, ngunit alam niyang ang katahimikan ay magbibigay ng higit na kapangyarihan sa blackmailer. Kaya't huminga siya ng malalim at ginawa ang gagawin ng iilan. Sinabi niya kay Camila ang lahat. Sa nanginginig na boses, ikinuwento niya ang kanyang takot, ang kanyang pagkakamali sa kabataan at ang pagbabanta. Nakinig si Camila, pinag-isipan ito at sinabi ang isang bagay na magpapabago sa lahat. Hindi ka tulad ng ginawa mo noong 19 ka. Ikaw ang ginagawa mo ngayon. Ang pangungusap na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 kontrata. Sa agarang legal na suporta, ang video ay na-neutralize. Si Douglas ay nasubaybayan at ang kaso ay isinara. Ngunit nanatili ang sugat. Nalaman muli ni Rodrigo na ang buhay ay mabigat sa kanya dahil sa hindi niya pagresolba sa mga multo ng nakaraan. Gayunpaman, pinalakas ng resulta ang isang bagay na mahalaga, ang pagtitiwala sa pagitan nila ni Camila. Kapag alam ng isang tao ang kanilang pinakamasama at pinili pa ring manatili, doon magsisimula ang tunay na pag-ibig. Ngunit, gaya ng bawat magandang kwento, marami pa ring pagsubok na darating. Ang kapayapaan ay tila sa wakas ay dumating na. Matagumpay na nagbukas ang hotel, ang koponan ay nasa tono at ang buhay ng mag-asawa ay nagkakasundo. Hanggang sa isang malamig na linggo sa Berlin, nagpakita si Camila sa apartment ni Rodrigo na may nagniningning na mga mata at balitang magpapabago sa lahat. Siya ay buntis. At hindi lang isang sanggol, ito ay kambal. Ilang segundong hindi nakaimik si Rodrigo sa ngumiti na parang niyayakap ang isang milagro. Ito ang pinakadalisay na simbolo ng pinagsama-sama nilang binuo. Isang bagong henerasyong ipinanganak ng katatagan at pagmamahal. Simula noon, mas naging matatag ang relasyon ng dalawa. Nagpasya silang magpakasal ng maingat sa isang tanggapan ng pagpapatala ng walang anumang karangyaan ngunit may malaking kahulugan. Para bang ang bawat desisyon, bawat hakbang ay isa pang matibay na bato sa pundasyon ng bagong buhay na ito. Si Rodrigo, ang invisible valet noon, ay asawa na ngayon, magiging ama at partner ng isa sa pinakamaimpluwensyang kababaihan sa industriya ng hotel.
Mabilis na nagbago ang buhay, oo, ngunit wala sa mga ito ang tila hindi patas. Ito ay direktang resulta ng kanilang merito at pagtitiwala sa isa't isa. Habang nasa daan ang kanyang mga anak na babae, sinimulan ni Rodrigo na muling pag-isipan ang lahat. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga pagpipilian, ang kanyang mga prioridad. Siya ay nagtatayo ng isang bagay na hindi pa niya nararanasan. Isang nakaayos na pamilya, isang tahanan. At kasabay nito ay napagtanto na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa mga numero, promosyon o titulo, ngunit tungkol sa kakayahang ibahagi ang lahat ng iyon sa isang taong ganap na nakakakita sa iyo. Ngunit hindi lahat ay malarosas at isang huling bagyo ay paparating pa rin. Ang pinakabagong twist ay nagmula sa kung saan ito ay hindi inaasahan, ang pandaigdigang hotel chain mismo. Isang brown na sobre na nakatatak ng punong tanggapan ng Zurich ang direktang dumating sa mga kamay ni Camila. Sa loob ay isang formal na reklamo. Ang pagiging lehitimo ng pagkuha kay Rodrigo ay kinuwestiyon. Ang reklamo ay umano'y personal na paboritismo at ang kawalan ng proseso ng pagpili. Ang kapaligiran na hanggang noon ay isa sa pagdiriwang para sa pagdating ng kanyang mga anak na babae ay nagbago ng husto. Pinatawag si Rodrigo sa opisina. Pagpasok niya, naramdaman niya sa hangin na may malaking bagay na sasabog. Direktang ipinaliwanag ni Camila ang lahat. Bagamat lubos niyang pinagkakatiwalaan si Rodrigo, ang mga patakaran ng kumpanya ay nangangailangan ng mga sagot, dokumento, at patunay. At sa pagkakataong ito, kailangan niyang harapin itong mag-isa. Walang emosyonal na apela, walang mga shortcut. Hindi nag-atubili si Rodrigo. Nangalap siya ng mga diploma, ulat, liham ng rekomendasyon at konkretong datos sa performance ng Berlin Hotel mula nung dumating siya. Sa araw ng pagdinig sa European Compliance Committee, pumunta siyang mag-isa, ngunit pumasok siya na parang higante. Matatag siyang nagsalita at nagtapos sa isang parirala na umaalingaw-ngaw. I didn't ask to be here. I was called. But now that I'm here, I'm fighting to stay. Dumating ang hatol makalipas ang isang linggo. Walang batayan ang reklamo. Higit pa riyan, na-promote si Rodrigo bilang Deputy Director ng bagong unit ng chain sa Lisbon. Ang opisyal na pagkilala ay tinatakan ang isang bagay na maliwanag na siya ay walang pagbubukod, siya ay kahusayan. Niyakap siya ni Camila 7 buwang buntis sa lobby ng hotel. Hindi nila kailangang sabihin ang anumang bagay. Alam nila magkasama silang nanalo, hindi sa swerte kundi sa merito, tapang at katatagan. At kaya, ang nagsimula bilang isang tawag sa telepono ay naging isang kwento ng pamana. Kaya, ano ang gagawin mo kung ang isang pagkakataon ay dumating sa iyo sa isang normal na araw? Hindi na hinintay ni Rodrigo ang ideal moment. Siya ay kung sino siya, kasama ang lahat ng mayroon siya, tapang, kababaang loob, talento at katotohanan. At marahil ito ang pinakadakilang aral ng kwentong ito. Ilang beses mo nang itinago ang iyong sarili sa takot na magmukhang masyadong ambisyoso o hindi karaniwan. Ilang pagkakataon na ba ang napalampas mo dahil pinagdudahan mo ang iyong katalinuhan? Oras na para ibalik ang larong ito. Ano ang nakatago sa loob mo na kailangang makita ng mundo? Anong kasanayan, anong wika, anong ideya, anong kwento ang pinipigilan mo naghihintay ng tamang sandali? Maging inspirasyon ni Rodrigo. Ibahin ang anyo mo ngayon sa tulay sa kung saan mo gustong pumunta. Hindi mahalaga kung magsisimula ka sa uniforme o wala sa spotlight. Ang mahalaga ay huwag hayaang hindi makita ang iyong halaga. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kang umalis nang hindi bahagi ng komunidad na ito. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang content na nagbabago. Tulad ng video kung naniniwala ka na ang mundo ay kailangang makakita ng higit pang mga kwentong tulad nito. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan lang ng push para gawin ang susunod na hakbang at magkomento sa ibaba. Ang sinumang nakakakita ng kaluluwa
nakakakita ng talento, ikalat natin ang mensaheng ito sa mga komento.